Nasa atin ang linya ngayon si General Nicolas Torre, ang pinuno po naman ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Maganda umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Good morning, Sir Ted, at good morning sa inyong mga tagapakinig. Opo, ito muna ang paunang tanong po ni Chacha. Go, Cha, please. Yes po. Una, General, thank you po for being on the show today. Alam naming busy po kayo ngayong Lunes. Unahin po natin itong issue ng mga umano'y donasyon nga nitong mga Chinese nationals na pinaghihinalaang espiya. Ayon po sa mga ulat, nagbigay daw po ito ng mga mobile phones, may kasamang laptops, meron ding mga sasakyan. Sa pulisya po natin, 2 unit po ng kapulisan. Anong unit po ng mga kapulisan itong napagbigyan nitong mga donasyon na ito? As we have inquired, ang sabi is Tarlac and Manila City. Okay, so Tarlac and Manila. Kailan po nangyari ito po mga donasyon at ano exactly yung natanggap po sa Tarlac at dito po sa Maynila? Some few months back daw ito, because lately lang yan lumabas na information at the CPNP just last Thursday ordered an inquiry, hindi naman investigation na full-blown an inquiry whether we have already on our inventory yung mga equipment na yon na supposedly ay mga motorcycles. Motorcycles lang naman. First time ko narinig sa inyo yung laptop at saka yung cellphone. Okay, so there's no laptop, there's no cellphone dito po sa mga naibigay na donasyon sa mga pulis po natin sa Tarlac at Manila. Motorcycles and sasakyan. Yung pong mga motorsiklo at sasakyan, pwede po ba nating malaman kung ilan po yung total nito? And protocols na rin po sa pagtanggap ng PNP sa mga donasyon from NGOs or private individuals. Paano po ba yan? Okay. Yung exact number at exact circumstances is still under inquiry kasi kabibigay pa lang ng instruction ng Chief PNP and this is the first working day na gagawin namin yon. Ngayon, on the protocol, hindi naman bago sa PNP ang tumanggap ng mga donasyon mula sa mga private individuals, mula sa mga foreign counterparts, sa mga foreign partners. Hindi naman bago yan. May mga protocols lang. Ngayon, kung sa mga foreign, dumadaan yan sa ating Foreign Liaison Division sa Intelligence, Directorate for Intelligence. Inaalam ang background at kung ano ang mga pros and cons. At pagkatapos, of course, sa diplomatic level, yan ay dumadaan din sa department to department, to DILG to DSA. Ngayon, kasi marami tayong mga equipment actually sa PNP na funded and maintained by foreign counterparts. Like for example, proudly, nakalagay dyan sa plaque namin dyan, yung aming Firearms Identification Division ng Crime Lab ay maintained yan ng Japanese. It is being partnered with the Japanese company and government to government din ang usapan yan. So, yung ating automated fingerprint identification system, ganoon din. Nakalagay sa mga plaque natin yan, ina-acknowledge natin ang mga partners natin dyan. Those are foreigners. Ngayon, ito na naging hello? Yes po, we're still here. Go ahead po. Go ahead, sir. We're listening. Opo. Sa ngayon is siguro nagiging nasa spotlight lang ang donation na yan ng mga Chinese foreign civic organizations dahil siyempre medyo complex nga ang ating relasyon sa China. Ang Philippine and China relations is complex at maraming mga issues surrounding many aspects. So, sa ngayon naman, inquiry muna. Alamin namin kung yan ba ay nangyari nga at kung ano ang naging epekto sa PNP. Opo. So, aalamin po ninyo mismo din talaga kung yung mga tao na nag-donate nito doon sa LGU ay itong sila Yongji, Wu Junren, Kai Xiaohong, Wang at Chen Haitao na sinasabing kasama doon sa mga nahuli na nangiispilya. Yeah, alamin muna namin kasi most probably ang donation yan is made through an organization. Yes, hindi naman, bihira naman yan na individual ang magbibigay niyan. So, alamin natin ang sa organization, sino ang buo-buo ng mga personal din dyan. Opo, at saka hindi mo rin kasi masisisi ang sino man kumbaga yung end user kung idinaan doon sa LGU. Di ba? Kung LGU, sila tatanggap and then i-assign sa'yo yung gamit, no? Natural. Opo. Maraming ganyan din. Napakaraming ganyan. Bigay ng mga, sa Quezon City lang kung makita nyo yung facade ng Quezon City, it is donated by the
Chinese Chamber of Commerce and Industry. PCCI, Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, Quezon Opo. City Chapter. Opo. And I am acknowledging them again. Sila yung Opo. nagbigay niya ng pondo Opo. dyan. At Opo. pagkatapos yung 2 drones na Matrix na ginagamit ng Quezon City, yung tigya 1 milyon ng isang peraso, sila rin ang nagbigay noon. Chinese Opo. Chamber of Commerce din. So, Opo. it's a complex relation between the Okay. Philippines and Sige po. China. Opo, Yeah. pero sir, pag-usapan lang po natin theoretical General. Kung sakasakali ho ba na mayroong mga Chinese o sino man pong dayuhan, ano man pong nationality, na mayroong pong kinakaharap na kasong ganito, no, na espionage. Tapos may mga sinasabing donasyon sa mga LGUs na mga gamit ng pulis. Is there any complication there? Maliban na lang, paano ho kaya? Paulit na po ito ng last part. Opo. Meron bang, kung sakali nga po, theoretically, na may mga individuals na may mga na may mga kaso pala na kinakaharap sa Pilipinas, gaya po nitong pinakaharap itong mga taong ito, and then nataon na sila yung donor doon sa mga organisasyon na dinaanan itong mga gamit to ng gagamitin ng pulis. Meron bang Meron bang magkakaroon ba doon ng komplikasyon sa usapin po ng ng panuntunan sa pagtanggap ng mga donasyon, o basically wala? Obviously, mayroong consideration siya, may concerns dyan. Kasi unang-una, papasok na kaagad ang mga regulasyones natin sa, di ba, penal code natin, yung espionage, yung kung anong mga, di ba, those are violations that are penalized by our laws. At pagkatapos, kung ang mga tao na yan ay makipag-partner pa ang isang entity ng gobyerno, medyo problemado ngayon. And more than anything else, obviously, titingnan din natin ang binibigay sa atin. Baka naman may mga Trojan horse yan, or may mga, yung mga magiging part din ng magagamit against sa atin, mga ganon. So, yan nga ang magiging part ng aming inquiry. At ibibigyan namin ang report in the next few days sa ating Chief PNP. Opo, yung ating pong kainaman ngayon, meron na po kayong gagawin na inquiry ho lang naman ito. Sige po, abangan natin yan. Sige po. General, ito pong, sa issue po ng kidnapping, ang CIDG ho ba, national, sa Krame, ay meron din hong papel para sa anti-kidnapping efforts po ng pambansang pulisya, o ito ho ba'y exclusive lamang doon sa anti-kidnapping group? Ang papasok na in terms of jurisdiction and exclusivity and responsibilidad sa specific na mga kaso, papasok yung protocols ng PNP na kung sino ang naka-first na naka-take cognizance, titingnan muna namin yan. Pero pag makita namin na yan ay kidnapping, kung sa side ng CIDG, ipapasa namin sa AKG yan. Ayun, opo. Kasi mismo po, ito pong pansamantala ho naman na-relieve, pending itong inquiry din po ng PNP sa detalye po nitong nangyari dito sa anak po ng isang Chinese national na nag-aaral dyan sa exclusive school sa Taguig. May binabanggit siya na noong po daw nagdaang taon, 32 kidnapping incidents at ang solution rate lamang ay 25%. Last year po ito, And then meron daw pong 8 kidnapping incident nito pong 2025, and 5 of which have been solved lamang so far as of to date. So itong dami ng kidnapping incidents na ito ba'y natunugan po ninyo sa CIDG? Manutad, can I excuse myself? Meron kaming isang urgent meeting na gagawin. In terms of the sagot na yan, pwede kong i-refer kayo sa AKG, no? Opo. Sige, sir. Opo, naintindihan po namin. Opo, sige po. Opo, your excuse po, General. Sorry to bother you. Salamat po. Thank you. Thank you very much. Ayun, sige. So, humihingi na po ng ng dispensa ang mismong pinuno po ng CIDG dito po sa ating panayam. Bukahong may importante raw naman din tawag at naiintindihan po natin yan.